Okay? Lahat ng panalangin, lagi nagtatapos ng amen. Amen. Nakarinig na ba kayo ng panalangin na nagsimula sa amen? Wala pa ho yata kayong narinig. But prayer from the beginning is amen. Okay. Pagsapan natin. Sabi sa Ephesians 6:18, through all prayer and supplication, praying in every season in the Spirit, and unto this very thing watching with all perseverance and supplication for all the saints. Sa mga bilang 6:24 hanggang 26, makikita natin yung sinasabing, the Lord bless you and keep you, and make His face shine on you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and give you peace. At pag narinig natin yan, ang dulo niyan ay Amen. Di ba? Yun ang response doon sa awitin. Tingnan natin sandali yung katagang bless. Maraming pag narinig ang sinabing, the Lord bless you, ang sinasabi lagi, I receive it. Yan ang karaniwang tugon ng mga tao. Pero tama rin naman yung tugon. Kaya lang hindi natin nauunawa yung malalim na kahulugan. Pag sinabing bless, sa Hebreyo, yan ay barak. At yung tatlong letter doon, na R, C or K, humility and service. Love, humility, service. Pag sinabing the Lord bless you, ang sinasabi ay buong pagmamahal at kapakumbabaan na naglilingkod ang Diyos sa iyo. The Lord is serving you. That's the meaning of the word bless. So we see here, makikita natin dito na yung pinakamadakila sa lahat ay nagsisilbi sa mga pinakamaliit sa lahat. The greatest serves the least. He's the greatest, we are the least. Pinakita ito ng Panginoong Hesus sa magitan ng kanyang ginawang katubusan para sa ating kasalanan, pagliligtas sa atin. Yun yung John 3:16. Yun ang pinakamagandang ekspresyon ng paglilingkod o pagsisilbi ng Diyos sa tao. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pinagtibay din niya ni Pablo sa Philippians 2:5-11. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. That is blessed. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. And in response to this word bless, Jewish singers would sing Amen. Sa Numbers at Deuteronomy, itong salitang Amen ay tugon sa mga sumpa ng Diyos. You find that in the last part of Numbers and Deuteronomy, where the law was stated again and again. Sa mga awit, ang Amen ay dulo ng
paglalahad ng pagkapala ng Diyos. Sa aklat ni Juan, ang amen ay tugon doon sa sinabi na marami pang mga bagay na ginawa ang Panginoong Hesus, subalit hindi na naisulat dito sa kasulatan. Sa Jeremiah, ito'y tugon sa propesiya ng Diyos. Ang sagot ay amen. Sa Revelation, ang amen ay tugon sa pagdakila sa Diyos. In summary, ang konsepto ay ang amen ay ekspresyon ng pagsang-ayon sa Diyos. Ito man ay pagpapala, sumpa o pagluwalhati sa Diyos. Mas maganda natin na makikita ito sa ancient Hebrew. Tandaan natin yung diwa ng ancient Hebrew, nandoon ang original thought. Yan ay nasa buong kasulatan simula Genesis hanggang Revelation. At ang sinasabi rito ay tatlong letra. Letter A, letter M, at letter N. Na ang sinasabi ay God, heart, open heart, and life. So, pag sinabing amen, binubuksan ng Diyos ang kanyang puso at ibinibigay ang kanyang buhay sa magitan ng kanyang mga salita at gawa. Gayun din naman, kailangan ang buong puso at buong buhay ng tao ay dapat umayaw ng ganap doon sa puso ng Diyos. That is amen. So when you pray amen, you're saying, Lord, my heart and my whole life agrees with your heart and your life. My will perfectly agrees with your will. That is amen. Doon sa panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus, tawag natin dyan ay Our Father, Avinu sa Hebreo. Ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At ito'y pinamuhay ng Panginoong Hesus. Kaya sabi sa mga awit at sa Hebreo, behold, I come in the volume of book to do your will, O God. Behold, I come in the Torah to do your will, O God. Ito yung exact pattern ng pananalangin at pamumuhay, seeking and doing the will of God. Kaya sa ating pananalangin, ang ating pananalangin ay dapat hinahanap ang kalooban ng Diyos at may kahandaan na sumang-ayon dito at gawin ito. Kaya kailangan natin ang leading ng banal na Espiritu. Praying is not asking God to approve your will. No, never. It is seeking and doing the will of God. Kaya kung meron kayong gustong mangyari at hindi yan ang kalooban ng Diyos at hindi kayo pinagbigyan ng Diyos man o kapwa man, huwag kayong magdamdam. Mga bata lang ang gumagawa ng pagdaramdam. Dahil yung mga bata, pag hindi mo nabigyan, nagtatampo. Sa church, meron din mga ganyan. Di ba? Pag hindi na pagbigyan ng pastor, nagtatampo. Ang tawag dyan ay tampururot. That's my term for that. Hindi ganun eh. Kung hindi gusto ng Diyos, huwag. Isang beses, isang Sunday ay may practice daw ang school ng volleyball. Ginawa nilang Sunday. Nagdesisyon ng principal, okay lang. Sabi ko, no. Why? Because the Word of God says, 6 days you work, one day you rest and worship the Lord. When you obey the law, you are blessed. When you disobey, you are cursed. This is a Christian school,
that must live by the principles of God. Kung kayo nagsasabing sumamba sa Diyos, magpahinga, kayo mismo ang magbe-break ng batas ng Diyos, nasaan ang inyong dignidad at integridad bilang guro? Nasisira sa inyong itinuturo. Okay naman doon sa teacher, hindi naman matigas ang ulo. Intindihan niya. Kaya sabi ko sa principal, this is it, this is the law. You abide by the principles of God in operating this school. This is not my school, this is not your school. Ang Diyos ang nagtayo dito ng paralan na ito. Mabuhay tayo sa prinsipyo ng Diyos. Am I right or wrong? I am right. Sabi ko sa inyo, tama ako. Malaki tama ako. That's an opportune time to teach the students. This is the law of God. Ganun din dapat sa prayer. Kung hindi pagbigyan ng Diyos, huwag kayo magdamdam. Kung hindi kayo pagbigyan ng inyong kapwa, hindi ng kalooban ng Diyos. Huwag kayo magdamdam. Alam ng Diyos kung ano mabuti para sa inyo. Bata lang ang matampuhin. Kayo po ba yung matampuhin pa? Ha? Sa tatandaan nyo lang yan. At kayo'y tampururot pa. Para naman napakasamang itsurang tingnan. Di balik kong bata kung 10 taon na kayo rito sa simbahan at ganun pa kayo, there's something wrong. Ha? So it must be clear that praying is seeking, knowing, agreeing, and doing willingly the will of God. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong manalangin na ibigay mo sa akin ang babaeng ito. Hindi ganon. Marunong pa kayo sa Diyos Sabi mo, Lord, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Tingnan ninyo si Adan. Kailan nagkaasawa? Nung manahimik. Manahimik kayo. Mag-antay kayo sa Diyos. May tamang panahon at may tamang tao ang Diyos para sa inyo. Huwag kayo ang pumili. Hayaan yung Diyos ang pumili sa inyo. Baka ang napili sa inyo ng Diyos, yunok kayo. Hindi na kayo pinapag-asawa. Sabi niyo naman, hindi ako papayag, Panginoon. Tapos sasabihin mo, mangyari sa akin ang kalooban mo. Anong mangyari ang kalooban Ang unang tanong ay hindi ko sino magiging asawa. Ang unang tanong ay, ano bang plano mo? Married life? Blessed married life? Or blessed single life? Meron ganyang ministry sa church. Miski tanongin nyo si Ate Wena, miski tanongin nyo si Ate Rosie, miski tanongin nyo si Ate Nori. Sabi namin ng araw kay Kuya Bed, nag-ayo kami magkapatid. Nanalangin kami, may pinahayagan Diyos. Kuya Bed, hindi ka mag-aasawa. Sabi ni Kuya Bed, hindi mag-aasawa ko. Talaga nga hindi nagkaasawa. Sabi ko, hindi ka nga talaga pinag-aasawa. Makulit. Sige, hanap. Ang natagpuan naman, pulos kabiguan. Hanggang dumating ang panahon, sabi niya, masaya na ako. At maraming na-accomplish dahil wala na siyang focus, kundi yung ministeryo niya. You see, the blessedness of being single. Purihin ang Diyos sa mga walang asawa sa church na hindi pinag-asawa ni Lord. Palakpakan natin sila.
Kaya dito sa church, magdideclare tayo ng isang araw ng Blessed Single Life Sunday. May Mother's Day, may Father's Day. Blessed Single Life Sunday. Ay, okay ba yun? Kailan niyo gusto? November 1st. Malapit na. Malapit na ho, November. Okay. So, ulitin natin. Praying is not asking God to approve and to do our desire and our will. No, never. It is seeking, knowing, and doing willingly the will of God. Kaya kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Ang sabi sa Romans 8:26-27, in the same way the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. The right prayer is praying in the Spirit. And I repeat it again the second time once more, that praying is not asking God to do your will. Hindi lahat ng hihingi nyo sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Kung makakasama sa inyo. Pero pag matigas ang ulo nyo, ibibigay din ang sabi sa mga awit 66:18, God provided the request, but He sent leanness to their soul. Ganun ang nangyayari sa mga Israelites. Hingi ng karne, pinadalhan na sa katutak na pugo. Nung makakain ng pugo, sukay taay. Sa dami ng pugo, masyadong nasabik. What's the point? When God is depriving you of something, He is sanctifying your desire. That's the point. Praying in the Spirit is praying according to God's will. Itong talatang ito, sa Ephesians 6:18, ay tandaan nyo na nasa konteksto ng second coming at pakikibaka ng Kristiyano. Ewan ko kung nabasa nyo sa YouTube, kayo na may mahihilig din dyan, na babalik na ang Panginoong Hesus sa September 23 to 24. Ang daming mga propeta na nagsabi at nilagyan nila ng mga datings, no? Kasi yun daw, yun ang araw ng, yun ang petsa ng Feast of the Trumpet, September 23, 23-24 kasi sunset to sunset sila. Okay? September 23 ay magkakaroon daw ng signing ng peace accord sa Israel. At ito rin yung Feast of the Trumpets ng mga Hudyo. Ang sabi nila, ito yung eksaktong date base sa kanilang kalkulasyon na babalik na ang Panginoong Hesus. Ay sana nga mangyari. At ang isa sa sinasabi sa kasulatan bilang paghahanda sa pagbalik ng Panginoong Hesus ay laging pananalangin sa Espiritu Santo, that you may walk with God. Kaya lang, hindi ko talaga masang-ayunan sa Biblia. No? Dahil maliwanag naman ang Matthew 24, maliwanag naman ang 2 Thessalonians, at maliwanag naman ang Revelation 7:14, na unang mahahayag ang Antikristo bago mahayag ang Panginoong Hesus.
ang sabi nila, merong secret coming, si Christ. Iyon ay nasa 2 Thessalonians chapter 2, verse 7. Nang sinabi roon, aalisin yung hadlang para makalabas ang Antikristo. At ang hadlang ay ang church at ang Holy Spirit. Kaya may secret rapture. Pero, pag pinag-aralan mo naman sa Biblia, ay hindi naman sinasabing aalisin ang church at ang Holy Spirit. Ang sinasabi doon ay malulusutan ng Antikristo ang humahadlang. Hindi naman sinabi ng Biblia kung ano ang hadlang. Pero ang sabi ni Paul sa taga-Thessalonians, alam niyo na kung ano yung hadlang. Pero sumulat si Pablo kasi napagkwentuhan na nakabalik na ang Panginoong Hesus, sila'y naiwan. Ang sabi ni Apostol Pablo, alam niyo naman, noong pa mang kasama niyo ako, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, una munang mahahayag ang Antikristo bago bumalik ang Panginoong Hesukristo. Eh sabi ng ibang theologians, ay may secret coming nga. Secret rapture, aalisin ang church at saka ang Holy Spirit para mag-appear ang Antichrist. It sounds very comforting at napakaraming naniniwala rito. Almost 95% ng churches all over the world believes in this theology. But from the biblical exegesis, I do not find any verse teaching that teaching. No, never. That interpretation of 2 Thessalonians 2:7 is a faulty one. Dahil ang ginamit doon ay ginomai, meaning He will come into existence in the midst of the resistance. The word there is ginomai, not remove. Ginomai becomes or exists. Come into being. Alam niyo itong Biblia? Nasulat to sa tamang sa lingwahe ng Griego at Hebreo. At ang kanyang grammar ay tama. Ang ginamit ng mga meanings ng salita ay tama. Ang problema, pag-aaral natin, nakapaglalagay tayo ng konsepto na base sa ating paniniwala. That's not the way you approach Scripture. You come into it with an open mind, willing to change your belief whenever the Scripture changes your belief. Hindi mo pwedeng baguhin ang sinasabi niyan. Ang tawag po diyan sa paglalagay ng kahulugan sa Biblia ay eisegesis. You impose meaning. That's not the way to approach it. You use exegesis. You let the meaning come out. And that's the proper tool. The language, the culture, the context. In this church, we're trying our best to do it this way. Kaya, maging grounded tayo sa salita ng Diyos. At the same time, maging nakatune in tayo lagi nananalangin sa Espiritu. At ang banal na Espiritu ay hindi kikilos ng laban kontra kulang at labis sa salita ng Diyos. Lagi silang magka-align, magkasama. That's the right principle of looking into the Scripture. And that's the right principle also of praying. When you pray in the Spirit, the Father gives you the Son gives you the word, or the Spirit gives you the word to pray for. And you pray right. Yung konteksto ng spiritual warfare, ang pananalangin sa Espiritu, ay pananatili sa ating sarili na secured sa presensya ng Diyos at kino-cover din natin ang ibang believers ng security ng Diyos. Kaya ang sabi ni Paul, through all prayer and supplication, praying in every season in the Spirit and watching unto this very thing. Bantayan nyo yung ganong pananalangin. With all perseverance, pagtitiis, and supplication, pananikluhod for all the saints.
Pag may inilalagay na tao ang Diyos sa inyo, at ang dumarating sa inyo ay kainis-inis, huwag niyong tanggapin yan. Pagpalain ninyo. Ipanalangin niyo sa Espiritu. Bind cast of the enemy and bless the person. Itong ganitong pananalangin ay may benepisyo sa atin. This develops in us a constant spiritual awareness, sensitivity, and empowerment of the Holy Spirit, thereby making us insusceptible to the workings of the evil forces. Kapag lagi kayong nananalangin sa Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa inyo. Nagiging sensitibo kayo sa Espiritu at hindi kayo naiisahan ng demonyo. Gayon din, nakakapanalangin tayo para sa iba upang sila ay maprotektahan ng Diyos. Kaya ang kailangan, umayon tayo sa banal na Espiritu. Pwede tayong hikayatin ng demonyo ng tatlong bagay. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. 1 John 2:15-17. At ang sabi niya, hindi ito nanggaling sa inyo. Hindi rin ito nanggaling sa Ama. Nanggaling ito sa sanlibutan. Pag sinabi natin ng Biblia ang sanlibutan, may tatlong kategorya. Ang isa yung physical creation. Ikalawa yung tao. Ikatlo, ito yung sistema na nilikha ng demonyo. Ang kanyang pamamahala, kasama na yung kanyang mga prinsipyo o katuroang inilatag dito. Yung nasa ng laman, ito ay apila ng demonyo sa tao. Ang kapalaluan ay apila ng demonyo sa tao. Ang nasa ng mata ay apila, atake ng demonyo sa inyo. Ito yung hindi nyo namamalayan ngayon. Na nag-uubos kayo ng oras sa cellphone, kay Facebook, kay YouTube, kay TikTok, etc. Na sa halip na kayo'y nagninilay ng salita ng Diyos at nananalangin, na malayan nyo na lang, antok na kayo. At sabi nyo, Lord, patawad po, na-obsess ako dito kay cellphone. Tutulog na po ako, ingatan mo ako. Ito yung napakasuwabe na siyang atake ng demonyo ngayon. Eh anong gagawin niyo? Tapon niyo yung cellphone niyo. Eh bigyan niyo na sa akin. Bebenta ko sa iba. Babalik ko naman sa inyo ang pinagbilhan. Put a limit. Hindi lahat ng mapapanood nyo dyan nakakatulong sa inyo. Kung ano lang mga walang kakwenta-kwenta. Lalo na sa Facebook, napakarami diyang mga walang kabuluhan. Pati ba naman pag-aaway na mag-asaway na andyan? Pati ba naman mga paliliguin na andyan? Walang kabagay-bagay. Kayo naman, katulad ko rin, madaling utuin. That is lust of the eyes. Winiwili ang inyong mata. You have to be aware of that. The enemy attacks in a very subtle way. Doon kayo mag-ingat. And without your knowing, your spirituality is declining. Until you feel you become spiritually weak. Mamamalayan nyo na lang, sumakit na ulo nyo, nagkasakit na kayo. Hindi na kayo makakita.
Naalala ko yung patuto na isang kapatid nawili sa cellphone. Aba, sa tagal ng pagsi-cellphone, hindi makakita. Nabulag ang mata. Na na-overexpose sa radiation. Lakas na radiation yan doon siya nagsisi. Sabi niya, hindi na po. Hindi na po uulit. Sa isang araw na lamang. This lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, you could put them to death. Ang sabi sa Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you put to death the deeds of the flesh, you will live. You can make a declaration, I put to death this lust of the eyes. The enemies could attack you with fear, doubt, and unbelief, and entice you with lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. But you could bind and cast them out at the feet of Jesus in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Sabi sa Ephesians 6:14-18, stand therefore, Elysian, napanood yun. That is Elysian. Stand therefore, kasi nakakonect yung 18 sa verse 14. Kaya, inalis ko lang yung ibang partes, kaya ... That is a punctuation mark. Elysian ang tawag dyan. Stand therefore, praying in the Spirit at all times, through all prayer, watching unto this very thing, with all perseverance and supplication for all the saints. At tandaan nyo, pag may pinapaalaala sa inyong tao, that's a time to pray. And pray in the Spirit. Paano ba kayo makakapanalangin sa Espiritu? First, at all times, commune with the Holy Spirit and be ready to pray as He leads. Napag-uusap ka sa Kanya. Kasama mo siya, nakatira siya sa iyo, kasama mo siya. Sabi niyo sa akin, hindi ko nakikita. Walang problema daw, nakikita ka niya. Hindi naman siguro gagawin ng banal na espiritu na laging mayroong dab na nasa ibabaw ng ulo ninyo. Baka naman kayo isambahin na ng tao. No? Bagamat ganun ang pahayag ng banal na espiritu sa iba-ibang karakter sa Biblia, lalo na sa Panginoon Jesus, merong isa nagpapatotoo na merong dab lagi kahit siya sa pumunta, nasa tapat niya. Well, that is a physical expression of the presence of the Spirit. I have no question about it. But since we do not see Him, He is in us and with us, we move by faith and not by sight. Just enough for us to know that this is the truth, that the Spirit of truth is in us and with us. Anytime, anywhere, you can talk with Him. And He will teach you and guide you in everything. Kahit nga sa pagluluto, pwede mo siyang itanong o tanungin, Panginoon, ano bang gagawin ko? Sasabihin sa iyo, bantayan mo, kasi pag umalis ka, masusunog yan. Makakalimutan mo Lalo na yung mga matatanda na. Ako malimit makalimot sa ganon kasi ang aking brain, ang aking utak hanggang ngayon ay napakabilis, napakaraming iniisip. Kaya kailangan kong kontrolin din ang sarili ko So, follow as the Spirit leads. That's the point. One at a time. Isa-isa lang. Meron pa akong pangalawang tagapagpaalala bukod sa Holy Spirit, ang misis ko. Ay sabi niya lagi, pag ikay nagluluto, huwag mong iiwanan. Ang sagot ko naman, amen. Walang
baka namang humindi ka ron, di mapagalitan ka pa. Ganun lang yun eh. Para sa kapayapaan ng buhay. Mga kalalakihan, please say amen. Okay? Si Kuya Wally, tuwa eh. Ganun din si Kuya Wally eh. Saka si Kuya Romel, amen din. Si Kuya Roger, ganun din. Okay? At times, the Holy Spirit gives us the urge to pray, but be led as He leads. When He gives you the burden, pray as He leads. Merong mga miyembro talaga ng church na may naka-assign sa kanilang pastor para ipanalangin. Di ba? At may oras talaga na ipapalaala sa kanila para manalangin. Salamat ho sa inyong mga pananalangin. Huwag kayong mag-alala. Pag naalaala ko kayo, papanalangin ko rin kayo. Romans 8:26-27, ulitin ko ito. Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the hearts knows the mind of the Spirit, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Iyon ang pinakatamang prayer, sapagkat ang Holy Spirit hindi mananalangin na kasama tayo ng sala sa kalooban ng Diyos. At sasabihin sa inyo kung tama o mali ang inyong prayer. May Word of God written, may rima, may revelation na sinasabi ang banal na Espiritu. Yung katagang intercession, ang ibig sabihin doon ay mamagitan para sa iba. Intercede in behalf of, intervene in behalf of another. Sa Tagalog, mamagitan. Groaning, ang ibig sabihin noon ay to groan, that is to make inarticulate moaning sound when pressure or weight is applied. Sa Tagalog, ang tawag dito ay panaghoy, ugong o daing. Idinadaing mo ang iba sa magitan ng banal na Espiritu. Meron pang ang panalangin na napakabigat eh. Yung mga intercessors nakakaranas dyan. Nagiging mabigat, una, kapag ang ipinapanalangin mo ay merong kasalanang ginagawa, binubuno mo sa prayer ang demonyo. Pangalawa, nagiging mabigat kapag yung ipinapanalangin mo ay may matinding atake ang kaaway. Kung minsan, aksidente, kung minsan, death threat. Salamat ko sa Diyos. Naglagay siya na naka-assign para sa akin. Sa panahon na merong risk sa buhay, kinikilos siya ng Diyos para ipanalangin. At nakita ko na, sa eksaktong oras na nandun ako sa danger, nandun siya sa prayer. At pag nag-text siya, sinusukat ko yung oras ng pangyayari at yung oras ng kanyang panalangin, parehas ang oras. Wala po siya dito sa church, but the Lord has assigned her to pray for me. Sa tingin ko, hindi rin mamamatay yun. Kasi kailangan ng intercessor. Ang isang paraan ng pananalangin sa Espiritu ay praying in the Spirit. Ay, sabi ng iba sa demonyo raw ito eh. Ay, ang demonyo talaga, marunong din ng praying in tongues eh. Ngayon, yun ay fake. Fake news yun. Hindi yun galing sa Diyos. Kung meron fake, may totoo. Ganun lang simpleng logic doon eh. Ang marami ayaw nito. Hindi rin na naintindihan. Ay ayaw niyong hingin ng kahulugan eh. Kasi yung praying in tongues, merong interpretation of tongues. Yung binigay sa inyong Holy Spirit, siyam na kaloob at siyam na bunga.
Yung iba ayaw. Okay, nasa Mindanao, tanong dalawang pastor, Pastor, sabi ng Biblia, tongues will cease, knowledge will cease, prophecy will cease. Wala na po yan. Hindi ko na ginamitan ng Biblia. Tinuruan lang ako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ganito, tanong ng Mesya. Tanong mo ko ilan ang fruits ng Holy Spirit, ilan ang gifts ng Holy Spirit. Tinanong ko, kapatid, ilan po ang fruits ng Holy Spirit? Sabi Siyam. Ilan ho ang gifts ng Holy Spirit? Sabi niya Siyam. Ay, sino nagbigay sa inyo ng karapatang bawasan ng Holy Spirit? Wala, hindi nakasagot. Kaya mo bang bawasan ng Diyos? Mas makapangyarihan ka pa sa Diyos. Kaya nung bumuhos yung bautismo ng Banal Espiritu, ang dalawang pastor na ito, nag-aaral sa seminaryo, sila lang yung hindi sumabasog, sila lang yung hindi humagis, sila lang hindi tumumba. Nakatayo. Lalapitan ko sana. Sabi ng Panginoon, hayaan mo lang sila. Nakita nila yung ginagawa ko. Alam niyo yung haba ng uhog hanggang tuhod. Sabi ko, yung kanilang katawan na yanig ang buong katawan, nag-i-speaking in tongues. Kalakas-lakas. Ay, sabi ko, nadali rin kayo. Balita ko, after that, nagbago yung church. Kasi nakadaloy ang banal na Espiritu. Yung isang church na pinanggalingan ko, sabi ng Panginoon, I am grieved in this church. My spirit cannot move. Merong isang Sunday na yung aming pastor na nangangaral, na laban dito, ay na-stroke. Inatake. Sa likod mismo ng pulpito, bagsak siya. Sugod ako, takbo ako, tutulungan ko. Sabi ng Panginoon, tumingin ka sa taas. Pagtingin ko sa taas, nakita ko may nakapulupot na ahas doon sa kawad ng kuryente. Sabi ng Panginoon, this is it. The devil has crawled into this church. Papanalangan nyo lagi ang church, mga manggagawa ninyo. Kung paano si Satanas ay kasama ni Jesus noon sa magitan ni Judas. Hindi tumitigil ang demonyo sa pag-atake sa simbahan. Kaya doon sa 7 churches, sa Revelation, 2 lang ang qualified sa rapture, sa wedding. The rest, nasa warning, if you do not repent, I will kick you out. Church yun. May salvation yun. Bakit may warning? The Scripture is a perfect balance of the truths of God. There is security of salvation, right? But there is danger on which you must be very aware of. And you must take care of your own soul. Praying in tongues is one of the ways to be in tune with God. Okay, magpa-check minsan sa dentista. Sabi niya, lagi kayong nagtatater yung inyong ngipin. Lagi daw naggagano ng ngipin ko. Hindi ko masabi na, Doktor, to yan. Kasi kahit nagmimensahe ako, kahit natutulog ako, nakikipag-uusap ako, I'm praying in the Spirit. Kahit nakikipagkwentuhan ako, nagbabasa ako, ano man ang ginagawa, I have tuned in myself to be praying in the Spirit. Paul says that this is for personal edification, the building up of yourself, the strengthening of yourself. 1 Corinthians 12:14, 2 and 4, he who prays in tongues edifies himself. Hingin nyo yan, subukan nyo yan.
When I was beginning to minister through the Lord building up this church, alam niyo ang hawak kong Bible study sa 2 araw, 15. And I was still in the seminary studying. Monday to Friday, then Saturday, Sunday. Hanggang Monday, may BS ako doon sa Tansa. And I had 15 Bible studies. You could just imagine how tiresome those days are. Ngayon, ikasal kami ni Mrs., payat-payat ko. Ngayon ako napogi. But you know, the Lord has taught me how to recharge myself. I just lie down and pray in the Spirit. Naramdaman ko yung re-strengthening spiritually, mentally, emotionally, physically through praying in the Spirit. Marami sa inyo, meron ganyang karanasan. When this speaking in tongue is interpreted with the gift of interpretation, this edifies the church. But it is God who edifies through prayer. So if you want to maintain your spiritual vitality, ask God for this gift of praying in the Spirit. Praying in tongues. Sabi niyo, Pastor, ba't wala ako? Andyan yan. Hindi isang kaloob lang ng banal na Espiritu ang nasa inyo. Ang banal na Espiritu ay siyam na bunga, the character or attributes of God, at siyam na kaloob, the expression of the power of the Spirit of God. There are 9 expressions of the power, and there are 9 expressions of the attributes of God. A perfect balance. Kinakailangang balanse. Nandun ang gifts, nandun ang fruits. Pag nandun lang ang gifts, ang tendency dyan, magkaroon ng pride. Kaya lumalagpak. Okay, mag-alala. Susubasab kayo ng Diyos. When you begin to think that you are somebody, okay, mag-alala. Ingungud-ngud kayo ng Diyos. Maniwala kayo. Praying in the Spirit is aligning our will with the will of God. This is Amen. It is powerful, unveiling not only the will of God, but also the power of God fulfilling His will in our prayers. This is Amen. Kapag naglagay ang Diyos sa inyo ng panalangin, sa salitang naiintindihan nyo o sa wika, God is putting the manifestation of His power through your tongues. This is the prayer that exposes, breaks, and destroys the enemies and their ploy. This is Amen. It is a must for a victorious spiritual warfare. And this is Amen. Praying in the Spirit is not optional. It is a must for every Christian. If you want to keep yourself stable, steadfast, immovable, be led by the Spirit in your prayer. At tandaan nyo, praying is not asking God to approve your will. It is seeking, knowing, and doing the will of God. Iyon ang summary ng katagang Amen. Amen ba? Amen. Okay. Let us pray.